Matapos magturuan kung ungab dadali na sa korte ang kaso ng 2025 budget, Bersamin walang nagawa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayaw niyong magsabi ng totoo? Ayun. Dali na sa korte ang patong-patong na reklamo. Kapapasok lamang na balita na mismo ang 3rd District Davao City Representative na si Congressman Isidro Ungab ang kumumpirma na dadali na sa Korte Suprema ang mga kaso patungkol sa di umanay pangdadaya ng BICAM Committee sa mga blankong pahina ng 2025 National Budget na tila noong una ay itinanggi ng Palasyo ng Malacanang. Abay, dapat lang na dali na sa korte yan, hindi kung saan-saan dinadala. Diba? Yan yung kapag may problema, sa korte nyo nadalin. Hindi yung kung saan-saan pa dinadala, diba? Tama naman si Ungab dun. Diba? Wala nga Hindi dapat palagpasin yan. Dahil alam nyo mga katunay, pera ng taong bayan yan. May karapatan tayo dyan. Diba? May karapatan tayong subaybayan, may karapatan tayong mag-react dyan, may karapatan tayong magbigay ng komento dyan, may karapatan tayong ipaglaban ng ating karapatan. Diba? magagawa ang pangatwiran at tila paghuhugas kamay ng ilang mga nasa palasyo nang tila magturuan sila kung sinong araw ba ang nasa likod nito. Dahil ang mga ebidensya ang siyang pinakamatatag na basihan ng korte na totoo at hindi fake news. Ang mga isiniwalat ni Congressman Ungab, maging ni former President Rodrigo Duterte, kung saang pinatunayang alam raw ng mga BICAM members ng Kongreso ang tila mga blankong pahina sa 2025 National Budget. Sus Mariosep Santissima. Hindi kasi mapasinungalingan di ba? O ipagpalagay natin ganito. Sinasabi nila hindi totoo. O lagi naman natin pinag-uusapan yan dito Hindi totoo, hindi totoo. Wala namang ganyan, wala namang blanco. 'Di ba? Pero may mga taong lumalabas na nagpapatunay na totoong may blanco. 'Di ba? Alam nyo, sarado na yung usapin na yan dapat kung walang lumabas na nagsasabi na may blanco talaga yan. Kaya humahaba yan. Kasi may nagpatunay na may blanco talaga. Bukod kay FPRRD at bukod kay Ungab, Congressman Ungab, may mga iba pang nagpatotoo na meron talagang blanco. 'Di ba? Hindi nyo kasi mapasinungalingan 'Di ba? So ang ginagawa nyo na lang ganito, ganyan, ganyan. Para kayo nag-ano na lang, parang nagtuturuan na kayo. O si ano yun? Ito yun. Di ba? Naniniwala ang taong bayan na hindi typographical error, kundi sinasadya na gawing blanco ang ilang mga government project na parte ng 2025 National Budget para tila ang ilang mga kongresista ang may maiitim na balak ang siyang maglagay ng nasabing presyo para sa isang proyekto. Buti pa sila, Sana all. Mantakin mo, ito yung mga nababalitaan natin talaga is nakakadismaya talaga. 'Di ba? Tayo naghihirap tayong magtrabaho sa araw-araw. Umiisip tayo ng paraan kung paano tayo kikita. Naghahanap buhay tayo, yung pagod, pawis na ginagawa natin sa araw-araw, Tapos sila, ganyan lang ang ginagawa. Syempre tayo, malaki ang nagiging ambag ng mga taong nagbabayad ng buwis dito sa ating bansa. 'Di ba? Malaki ang nagiging ambag niyan. Kahit sabihin yung mga artista, mas malalaki ang ambag din yan. 'Di ba? Ang mga artista, alam nyo ba, is nakakapagod din ang ginagawa niyan. 'Di ba?
Nagpapakapuyat yan sa shooting. O halos wala nang tulog. Yung iba natutulog na sa sasakyan. Kaya nga yung iba, lalaki ng mga sasakyan yan. Di ba? So, etong mga to, is paupo-upo lang, papirma lang. Di ba? Pag ganun-ganun lang sila, is automatic na. Pero yung ibang mga kababayan natin, na talagang naghihirap sa pagtatrabaho, nagkakamdakuba sa kakatrabaho, tas babawasan ng buwis, tas mababalitaan mo na ganyan lang ang pupuntahan. Magpunta tayo sa grocery, mamili tayo ng ganito, magpunta tayo kahit saan, laging may VAT. Di ba? Laging may VAT. Oh, lagi tayong nag-aambag. Kapag bumibili tayo ng ganito, ganyan, laging may VAT yung resibo. Oh, di ba mga katunay? Tapos siyempre saan ba mapupunta yon? Ang inaasahan natin, mapupunta yon para dito sa bansa natin, sa mga pangangailangan ng bansa natin at sa magiging pangangailangan ng taong bayan. Kaso nga lang ganito yung mga nababalitaan natin. Yung mga nababalitaan natin ngayon halos hindi na natin malunok. Kaya nakakapagsalita tayo ng hindi maganda minsan eh. 'Di ba? Siyempre, kami yung naaagrabyado dito. Hindi sila. Diba hindi sila naagrabyado dyan? Ano, sasabihin, sinisira nyo pangalan. Walang sinisira. Kayo mismo ang sumisira sa sarili nyong pangalan. Hindi yung mga vloggers, hindi yung mga balita, hindi yung mga taong bayan ang sumisira sa inyo. Kayo ang gumagawa ng ikasisira ninyo. Diba? Kasi kung kayo nag-iisip, alam nyo yung bagay na ikasisira ninyo sa hindi ninyo ikasisira. Diba? Alam nyo sa sarili nyo yun. Pero nagte-take the risk kayo. O baka makalusot to. Diba? Pag nakalusot to, jackpot! Eh kaso nga lang, diba? May kasabihan tayo, walang lihim na hindi nabubunyag. At walang babahong hindi umaalingasaw. Aalingasaw at aalingasaw yan. Diba? At kung lihim yan ay mabubunyag. Matapos mabuking ang kani-kanilang mga sikreto, may nabuti ng Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na dali na sa Korte Suprema ang tila harap-harapang pangloloko ng gobyerno sa mga Pilipino. Ayon sa full report mula sa Inquirer.net, Duterte ally will raise budget blanks issue before the Supreme Court. A lawmaker aligned with the camp of former President Rodrigo Duterte on Wednesday said that he would challenge the 2025 General Appropriations Act at the Supreme Court on how the alleged blanks in the Bicameral Conference Committee report were filled in before it became a national budget law. In a message to the Inquirer, Davao City Representative Isidro Ungab said that considering that 6.326 trillion pesos GAA has already signed by the President, there is no other recourse than to go to the Supreme Court. He quoted on a statement, "There are several groups who are going to the Supreme Court and I have manifested my intention to be one of the petitioners." Ayun, maganda yan sa Supreme Court. Dalhin, di ba? Kasi nababalitaan naman natin, nakikita naman natin na nagiging transparent ang Supreme Court sa mga nagiging desisyon nila. Gaya nung mga tinanggal, di ba? Sa magiging darating na eleksyon, di ba? Hindi disqualify. May mga pinabalik yung Supreme Court at may mga iba pang kilos na ginagawa yung Supreme Court na talagang transparent. So siguro mas maganda dyan na resolbahin yung problema na yan. Ungab was referring to the critics planning to challenge the GAA, which before this was already under fire for several issues, including the zero subsidy for the state insurer or the Philippine Health Insurance Corporation, the 12 billion peso budget cut of the Department of Education, as well as possibly not meeting the constitutional requirements of education, having the highest budgetary priority. Last week, the Davao lawmaker alleged the BICAM reports that reconciled the Senate and the House version of the General Appropriations English Bill, na or the English. GAB, which was signed by the President Marcos into law last December 30, contained multiple blanks. Unquote.
Bukod sa mga hawak na ebidensya, naniniwala ang 3rd District Davao Representative na si Congressman Isidro Ungab na hindi maling dumulog sa korte, lalo't Hindi. niloloko na raw ng ilang mga kongresista ang maraming Pilipino patungkol sa mga nangyayari sa 2025 national budget. Kumbaga, yung mga klaseng reklamo na yan, no? Yung mga klaseng problema na yan, is wala na talagang madadalan yan eh. Ay, dalhin mo sa kongreso yung usapin na yan. Ay, syempre, lugi sila dyan, si Ungab. Diba? Dalhin sa Senado, lugi pa rin sila dun. O, diba? So, walang ibang dapat pagdalan dyan, kundi sa Korte Suprema. Doon talaga dapat idulog yan. Doon na tapusin yung usapan na yan. At saka napapansin ko kay Congressman Ungab, no? Hindi to nagsisinungaling. Ano ang dahilan para magsinungaling siya? 'Di ba? Ano dahilan? Siyempre, congressman siya, kahit papaano nandoon siya sa sandatahan ni Tambi. Pero alam naman natin, dahil sa ginawa niyang yan, 'di ba? Yung ginagawa niyang yan, pinapakita niya rito na meron siyang malasakit sa taong bayan. Kaya kahit nandoon siya sa imperyo ni Tambi, is iba ang kanyang prinsipyo. Kaya yun ang maganda. 'Di ba? Hindi natin nakikitaan si PRRD at si Congressman Ungab ng pagsisinungaling. Hindi nila isusugal siguro naman ang pangalan nila para gumawa lang ng mga ganyang klaseng usap. At kung hindi totoo ang mga yan, wala sigurong tetestigo na katulad nila Manuel. At iba pa. 'Di ba? Wala sanang lalabas na mga ganun. 'Di ba? Kung hindi totoo yan. Pero 'di ba? Paano natin maiisip na hindi totoo yung sinasabi ni PRRD, hindi totoo yung sinasabi ni Kong Ungab? Ito nga si Raul Manuel na lang ang pagbasihan natin. Mortal na kalaban ni PRRD to. Bakit nagsabi? May blanco. Siyempre, pwede namang gawin ni Manuel kahit alam niya na may blanco, pwede niyang sabihin na walang blanco yan. Para talagang si PRRD ay lumabas na sinungaling. Pero hindi ginawa ni Manuel yun. Kaya paano nyo kami mapapaniwalang no blanks? No fill in the blanks? Tila hindi na nga raw na kontento na i-zero budget ang PhilHealth at tanggalan ng mahigit sa 12 billion pesos ang Department of Education. Tila nakagawa pa raw ng magic ang ilang mga miyembro ng Bicameral Committee ng tila patlangan nila ang ilang mga proyekto ng ahensya ng iba't ibang departamento sa bansa. At tila lagyan di umano ng bilyong pisong pondo para pakinabangan ng mga nasa Kongreso. Panoorin ang buong informasyon mula sa Davao City 3rd District Representative Congressman Ungab na siyang sinabi sa harap ng publiko na dadali na sa Korte Suprema ang mga reklamo sa 2025 budget na kahit mismo ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin na tila pinaniniwalaang naghugas ng kamay ang Malacanang sa napakaraming butas na nasilip. Kumbaga sinabi nila, labas sila dyan, parang tinuturo sa kamera. Diyan sila dyan. General Appropriations, laglagan no? Hindi na raw nila mapipigilan ang pulso ng taong bayan na panagutin ang ilang mga tiwalang opisyales ng pamahalaan. Panoorin ang full video! Go to the Supreme Court and challenge the validity and the constitutionality of the budget. And perhaps high time for us to kaya nga i-present natin ito sa taong bayan for them to discuss also because it's our taxpayers' money. Tama. 'Di ba? Pera ng taong bayan yan, kailangan tutukan talaga yan. 'Di ba? Syempre, parang sino ba ang ginagago dito kundi ang taong bayan? 'Di ba? Parang tayo yung mga dito, parang tayo trabaho ng trabaho, bigay tayo ng bigay tapos ganyan lang nangyayari. Ang sama sa loob, di ba? Kung ginastos na lang natin sa sarili natin yun, hindi natuwa pa pamilya natin. Tapos ganyan lang, mababalitaan mo. Kailangan talaga karapatan ng taong bayan na masubaybayan, maresolbahan yan, karapatan naming magsalita. No? Karapatan naming maging parte dyan. Dahil talagang parte kami dyan. Di ba?
Dahil sa amin talaga nang gagaling yan. No? Every day, nagbabayad ka ng VAT. Bawat kilos natin, pag sakay natin ng sasakyan, pagbuhos ng gasolina, pagbili ng asukal, punta ka sa grocery. Yun ang sinasabi ko. Kada kilos mo. O, di ba? Lagi tayong may ambag bawat kilos natin, ika nga ni Kong Ungab. Di ba? Ka ng VAT. So, it behooves upon us to know. It is our right. Yes! Kung ano ba talaga nangyari. You know, since time immemorial, the truth will out as it always will. Lalabas talaga. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. At syempre natunghayan natin kanina, no, si Congressman Ungab dadali na sa korte ang problemang yan. Yung kasos ng budget ng 2025. Ayan ha, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.